Janine Gutierrez, Jody Santa Maria magsasalpukan. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Sina Janine Gutierrez, Jody Santa Maria pala ang dalawa sa mga bibida sa bagong teleserye ng Dreamscape Entertainment. Chika ng isang source, yung pinost daw ni Janine na bago niyang project under the Dreamscape Entertainment unit ay yung serye nga raw na pagsasamahan nila ni Judy. Parehong magagaling na aktres sina Janine at Judy, kaya exciting ang pagsasama nilang ito sa isang teleserye. Sabi pa, ngayong April na ang simula ng kanilang taping. Ayaw pang magbigay ng detalye ng source namin at sabi lang ay magsasalpukan sina Janine at Jody sa isang teleseryeng ito. For sure, papatok naman sa teleserye fans ang bagong proyekto ni Janine at Jody, bongga. At sa kabilang banda naman, di naman sumalang sa Especially For You, Kim Pinaasa, madlang people. Nagsimula na ngang umere ang It's Showtime sa Channel 7 ng GMA Network. Opening pa lang ay binunggahan na ng mga host na sina Ann Cortez, Vong Navarro, Karel at Kim Chu, Ogie Alcacid, Jong Hilario, Darwin, Jogs, Tidi, Ryan Bang, Ayon Perez, Jackie Gonzaga at Sean Dominguez. Ang kanilang mga prod numbers na para sa una nila sa Channel 7. Kaya nang inaasahan, isang unkabuggable birthday performance naman ang ibinigay ni Vice Ganda sa kapamilya at kapuso viewers, kung saan ang naging highlight ay ang pag-upo niya sa logo ng GMA sa taas ng Kapuso Building. Sa kanyang monologue na bahagi ng kanyang performance ay nagbigay siya ng inspirational message. Nandito ako dahil nangarap ako. Kumilos ako, nanalig ako. Natalo, nanalo. Natalo at muling nanalo, say niya pa. Hindi rin nakaligtas sa kanya ang kanyang mga basher na pinatamaan niya sa kanyang monologue. At masakit man sa kalooban ng ilan, hanggang ngayon, nanalo pa rin ako. Buwak-buwak. Ang mga kapuso stars na sinabi ni Gabby Garcia, Glyza De Castro, Mikey Quintos, Jake Vargas, Nadine Samonte, Mark Bautista, Christian Bautista, Chanti, Sanya Lopez at Chilon Ward naman ang nakisaya at nakipaglaro kasama ng mga 8 Showtime hosts sa isang segment na Kara Kids. Naging magka-partner naman sina Jillian at Darren sa nasabing segment, kaya tinutukso sila ni Vice dahil parehas maganda ang skin na para raw mga Koreans. Binulgar naman ni Darren na siya ay single ngayon nang matanong siya ni Vice kung may jowa na ba siya. Nagulat naman ang mga viewers nang sumalang bilang searcher sa Especially For You si Miss Universe Philippines 2023 Meshel D, kung saan katulong niya sa paghahanap ng makakadate ang kanyang inang si Melanie Marquez. Inakala rin ng madlang people na ang mga bida ng What's Wrong with Secretary Kim na sina Kim at Paolo Avellino ang sasalang sa dating game segment. Dahil lang araw lang bago ang contract signing sa pagitan ng ABS-CBN Studios at GMA Network, ay sinabi ni Kim na sila ni Paolo ang sasalang sa birthday episode ni Vice. Sabi tuloy ng iba, pinaasal lang kami ni Kim ang madlang people. Samantala, marami namang naging chika si Michelle kaya naging interesting ang nasabing segment. Last year pa raw siya nanliligaw, pero busted daw siya dahil biro niya na ang tinutukoy niyang nililigawan niya ay ang Miss Universe crown. Revelasyon din ni Michelle ang mga na-experience niya sa kanyang mga past relationship. Una nga riyan ay ang ex-boyfriend niyang nakitira sa kanyang bahay ng 3 weeks, kung saan nalaman niyang ginagamit lang pala nito ang place niya para makipag-FaceTime sa babae nito. Ang masakit pa raw ay alam ng mga dati niyang kaibigan na may nilalanding babae ito. Huli raw niyang relasyon ay ang tanging boyfriend niya na pinakilala niya sa kanyang magulang, dahil inakala niya na ito na ang kanyang endgame, pero hindi raw nito naiintindihan ang kanyang trabaho bilang artista at nagsisimula siyang career noon bilang isang beauty queen. Hindi rin daw ito naintindihan ng kissing scene ni Michelle sa mga proyekto niya at tumating pa sa point na muntik pa raw nitong suntukin ang kanyang on-screen partner. Sa bandang huli raw ay mas pinili niya ang kanyang career kaysa sa pag-ibig na para sa kanyang inang si Melanie ay tamang desisyon. Ang chinitong content creator na si Kevin sa GMA Sports reporter na si Martin Javier at ang Cebuano lawyer na si Oliver ang mga naging searches sa segment na iyon. Sa bandang huli, mas pinili ni Michelle si Oliver na siya ring bit ni Melanie. At sa kabilang balita naman, Marian paulit-ulit na kinamog si Chu Pao. Patuloy na nilalampaso ni Marian ang kalaban niyang show.
Ang waging-wagi nga siya laban kina Kim Chiu at Paolo Avellino. Well, gabi-gabi nga ay nilalampason ni Marian ang kalaban niya. Imagine, sa huling banggaan nila ay umabot sa 11.2% ang rating niya, laban sa serye ng Chiu Pao na may 9.4% lang. Sa unang araw pa lang ng pagpaharap nila, naka 11.1 na agad siya, habang 9.4% ang kalaban, meaning habang tumatagal, mas marami ang nagkaka-interes sa serye niyang My Guardian Alien. Bongga nga na mainit na tinanggap ng viewers ang comeback serye niya, at pinatuyan talaga niya na siya ang kapuso primetime queen. At bukod sa mataas na rating, tudupuri rin ang netizens sa kwento nito na puno ng damdamin. Sa unang linggo pa lang nila ay marami na agad ang kinilig, natuwa, namangha at naiyak sa pamilya ni Catherine, Carlos, Doy. Ito nga ang komento ng mga netizens. I really love the executions of the scenes in My Guardian Alien. Talagang kapanapanabik ang lahat ng mga ganap at sa pilot episode pa lang. Pinakita talaga ng ating primetime queen na si Marian Rivera na siya talaga ang may hawak ng corona. Mula noon hanggang ngayon, walang kupas. Ganda lahat mula sa story, location, pang best picture to kung naging movie. Grabe talaga si Direk Zeg. Yung visuals ng mga gawa niya sobrang ganda talaga, sobrang pleasant sa mata. Well, abangan ang mga eksena ng pinakamagandang alien sa balat ng lupa. Paano nga ba niya babaguhin ang buhay ng mag-amang Carlos at Doy? May puwa nga ba sa mundo ang mga tao? Ang isang alien. Pinatunayan pa rin ni Marian Rivera na siya pa rin ang primetime queen. Firefly may libro na. Mainit na tinanggap ng mga viewers ang comeback series ng kapuso primetime queen na si Marian Rivera, ang My Guardian Alien. Mula pilot episode noong April 1, patuloy na namayagpag sa ratings. Ang naturang series na naging trending topic din sa social media. Tudupuri rin ang netizens sa kwento nitong nakakaantig ng damdamin. Unang linggo pa lang pero marami na ang kinikilig, natuwa at namangha. Komento ng netizens, I really love the executions of the scenes in My Guardian Alien. Ayon naman sa isa pang kapuso, ganda lahat mula sa story, location pang best picture tong kung gawing movie. Grabe talaga si Direk Zeg Zulay. Nitong nagdaang Huwebes April 4, nasaksihan ng lahat ang official touchdown sa Earth ng pinakamagandang alien sa balat ng lupa na tumutukoy kay Marian Rivera. Paano nga ba niya babaguhin ang buhay ng mag-ama? Tutukan ang My Guardian Alien mula Lunes hanggang Biyernes tuwing 8:50 PM sa GMA Prime, Pinoy Hits at Kapuso Stream. Heads up sa mga kaalitap-tap, mababalikan ng muli ang magical adventure ni Tonton at ang isla ng mga alitap-tap dahil sa award-winning fantasy film na Firefly. May libro na. Ayon sa announcement mula sa GMA Public Affairs Facebook page, mabibili na ang storybook version ng Firefly sa GMA Store for only 399 pesos. Matagal na ngang